Sa isang maliit at tahimik na baryo sa probinsya, may isang lumang puno ng mangga na nakatayo sa gitna ng bukirin. Sabi ng matatanda, mas matanda pa raw ito kaysa sa karamihan ng mga bahay sa paligid. Ngunit para kay Alina, hindi lang ito basta puno. Ito ang saksi sa lahat ng pangarap, lungkot at pag-asa niya. Si Alina ay isang simpleng dalaga na lumaki sa hirap. Maaga siyang naulila sa ama at ang kanyang ina naman ay nagkasakit ng matagal. Sa murang edad, natutunan niyang magbanat ng buto, magbenta ng gulay, tumulong sa bukid at mag-alaga sa kanyang ina. Tuwing hapon, kapag tapos na ang kanyang mga gawain, pumupunta siya sa ilalim ng puno ng mangga. Doon siya nauupo, tahimik na nakatingin sa kalangitan. Balang araw, bulong niya sa sarili. Makakaalis din ako dito at babalik na may dalang magandang buhay. Isang araw, may dumating na bagong pamilya sa baryo. Kasama nila si Kian, isang binatang tahimik, ngunit may malalim na mga mata na tila maraming kwento. Nagkakilala sila sa ilalim ng puno ng mangga. "Nandito ka rin pala lagi?" sabi ni Kian. Ngumiti si Alina. "Oo, dito kasi ako nakakapag-isip." Simula noon, madalas na silang magkwentuhan doon. Pinag-uusapan nila ang kanilang mga pangarap, takot, at mga bagay na hindi nila masabi sa iba. "Gusto kong maging guro," sabi ni Alina minsan, "para makatulong sa mga batang katulad ko." "Magiging magaling kang guro," sagot ni Kian, "kasi marunong kang umintindi." Unti-unti, naging masaya ang mundo ni Alina. Sa kabila ng hirap, may isang taong nakakaunawa sa kanya. Ngunit, hindi lahat ng kwento ay mananatiling masaya. Isang gabi, biglang lumala ang kalagayan ng kanyang ina. Dinala nila ito sa ospital, ngunit kulang ang pera. Ginawa ni Alina ang lahat, nangutang, nagtrabaho ng doble, pero hindi pa rin sapat. Lumipas ang ilang araw, at tuluyan nang nawala ang kanyang ina. Para kay Alina, parang gumuho ang mundo niya. Hindi na siya pumupunta sa puno ng mangga. Hindi na rin siya ngumingiti. Isang hapon, hinanap siya ni Kian. Natagpuan niya ito sa loob ng kanilang bahay, tahimik na nakaupo. "Alina?" mahinang tawag niya. "Pagod na ako, Kian," sagot niya. "Parang wala nang dahilan para mangarap." Lumapit si Kian at umupo sa tabi niya. "Kung titigil ka ngayon," sabi niya, "para mo na ring sinuko lahat ng pinaghirapan mo at lahat ng pinangarap mo para sa nanay mo." Napaluha si Alina. "Hindi ko kaya mag-isa." "Hindi ka nag-iisa," sagot ni Kian. "Nandito ako." Kinabukasan, muli silang pumunta sa ilalim ng puno ng mangga. Tahimik silang naupo. "Alam mo," sabi ni Kian, "ang puno na to, kahit ilang bagyo ang dumaan, nakatayo pa rin." "Bakit kaya?" tanong ni Alina. "Siguro kasi malalim ang ugat niya." Napatingin si Alina sa lupa. "Ganun ka rin," dagdag ni Kian. "Matibay ka, hindi mo lang nakikita." Mula noon, unti-unting bumangon si Alina. Bumalik siya sa pag-aaral habang nagtatrabaho. Hindi madali. Maraming gabi ang walang tulog, maraming araw ang gutom. Pero hindi siya sumuko. Lumipas ang mga taon. Sa wakas, natupad ni Alina ang kanyang pangarap. Naging guro siya sa parehong baryo na kanyang kinalakihan. Sa unang araw ng kanyang pagtuturo, tumingin siya sa labas ng bintana. Nandoon pa rin ang lumang puno ng mangga. At sa ilalim nito, nakatayo si Kian, nakangiti. Pagkatapos ng klase, lumapit siya rito. "Nagawa mo," sabi ni Kian. "Hindi ko magagawa kung wala ka," sagot ni Alina. Ngumiti si Kian.
Ngunit may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Kailangan ko nang umalis, sabi niya. Anong ibig mong sabihin? May trabaho ako sa ibang lugar. Matagal ko na itong plano, pero hinintay kong matupad mo muna ang pangarap mo. Nanlumo si Alina. Babalik ka ba? Tulad ng punong to, sagot niya. Hindi ako mawawala. Kahit saan ako mapunta, may bahagi ko na mananatili dito. Lumipas sa mga taon. Maraming bata ang naturuan ni Alina. Maraming buhay ang nabago niya. Ngunit tuwing hapon, pumupunta pa rin siya sa ilalim ng puno ng mangga. At sa bawat hangin na dumadaan, tila naririnig niya ang isang pamilyar na boses. Hindi ka nag-iisa. Ngumiti siya. Dahil alam niya, kahit gaano kalayo ang marating ng panahon, may mga taong hindi kailanman nawawala sa puso natin. Aral ng kwento. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano ka katatag, kundi sa kung paano ka bumabangon kahit ilang beses kang madapa. At minsan, sapat na ang isang taong naniwala sa'yo para magpatuloy ka.